Paano kung isang araw, yung bagay na binuo mo mula sa wala, yung pinaghirapan mo sa bawat gabi na walang tulog, yung pinaniwalaan mo kahit walang naniniwala sa'yo, ay bigla na lang mawala. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may mga bagay na hindi mo kontrolado. At sa isang iglap, yung dating ikaw ang dahilan kung bakit ito nabuo. Ngayon, wala ka na sa kwento. Masakit yun. Tahimik pero mabigat. Yung tipong kahit anong paliwanag mo sa sarili mo, hindi mo pa rin maintindihan kung bakit ikaw pa ang nawala. At dito pumapasok ang isang kwento, na hindi lang tungkol sa tagumpay, kundi tungkol sa pagkawala, pagbagsak, at pagbabalik. Ang kwento ni Steve Jobs. Steve Jobs was an American entrepreneur, industrial designer, and co-founder of Apple Incorporated. Isang lalaking nagsimula sa maliit na garahe. Walang kasiguraduhan, walang kasikatan, puro ideya lang, lakas ng loob, at paniniwala sa isang bagay na hindi pa nakikita ng mundo. Kasama ang kanyang mga kaibigan, binuo niya ang isang kumpanya. Isang simpleng pangarap na kalaunan ay magiging isa sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo, ang Apple. Pero habang lumalaki ang tagumpay, lumalaki rin ang pressure, dumarami ang opinyon, at minsan, kahit ikaw ang nagsimula, hindi ibig sabihin ikaw pa rin ang masusunod. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, mga desisyong hindi nagtugma, at sa huli, dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Si Steve Jobs ay tinanggal sa sarili niyang kumpanya. Isipin mo yun, parang ikaw ang nagtayo ng bahay. Tapos isang araw, pinalayas ka at sinabihang hindi ka na welcome doon. Para sa karamihan, doon na matatapos ang kwento. Baka sa puntong ito, galit, lungkot, pagdududa, ang nararamdaman ni Steve at maaaring sinabi pa niya sa sarili. Siguro hindi ako sapat, siguro hanggang dito na lang ako. Pero minsan, may mas malalim na nangyayari sa likod ng sakit na hindi agad natin nakikita. Tulad ng sinasabi ng Bible, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Minsan, kahit gaano kaganda ang plano mo, may ibang direksyon na mas kailangan mong tahakin. At doon nasusubok kung sino ka talaga. Dahil sa puntong iyon, may dalawang pagpipilian. Manatili sa sakit, o magsimula ulit. At dito naging kakaiba si Steve Jobs. Hindi niya hinayaang tapusin siya ng pagkatalo. Hindi niya hinayaang ikulong siya ng nakaraan. Sa halip, nagsimula siya ulit. Tahimik, walang ingay, walang spotlight, walang kasiguraduhan. Gumawa siya ng bagong kumpanya. Nag-explore ng bagong ideya, nagkamali, nabigo, natuto, paulit-ulit, at sa bawat pagkakamali, mas lumalalim ang kanyang pag-unawa. Hindi lang sa negosyo, kundi sa sarili niya. Dahil ang totoo, hindi lahat ng natutunan mo, makukuha mo sa tagumpay. May mga leksyon na sa pagkatalo mo lang makukuha. Sinasabi sa Bible, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Sa mga sandaling pakiramdam mo wala ka ng hawak, doon ka mas hinuhubog, doon ka mas pinapalakas. At habang iniisip ng iba na tapos na siya, unti-unti niyang binubuo ang sarili niya. Mas matatag, mas malinaw, mas handa. Hanggang sa dumating ang araw. Bumalik siya sa Apple. Pero hindi na siya yung dating tao. Hindi na siya yung batang punong-puno lang ng ideya. Isa na siyang leader na dumaan sa apoy ng pagkatalo. Mas kalmado, mas matalino, mas sigurado. At sa pagbabalik niya, hindi lang siya bumalik. Binago niya ulit ang direksyon ng Apple. At hindi lang Apple, pati ang buong mundo ng teknolohiya. At doon natin makikita ang isang katotohanan. Minsan, kailangan mong mawala, para mahanap ang mas malakas na version ng sarili mo. Dahil ang pagkawala, hindi palaging katapusan. Minsan, ito ay paghahanda. Tulad ng sinasabi sa Bible, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him." Hindi lahat ng nangyayari ay maganda sa simula.
pero may dahilan kung bakit ito nangyayari. At habang hindi mo pa nakikita ang dahilan na yun, ang kailangan mo lang gawin, ay magpatuloy. Dahil ang totoo, rejection is not the opposite of success. It's part of the process. Kaya kung ikaw ngayon, nasa punto na parang may nawala sa'yo, isang oportunidad, isang trabaho, isang pangarap, huwag mo agad isipin na tapos na. Baka hindi ka tinanggal dahil mahina ka. Baka tinanggal ka para ihanda ka sa mas malaking laban. Baka hindi yan pagkawala, baka direksyon yan. At balang araw, kapag lumingon ka sa puntong ito ng buhay mo, maiintindihan mo rin, na yung akala mong katapusan, ay simula pala ng pinakamalakas mong comeback. Dahil ang kwento ng buhay mo, hindi natatapos sa pagbagsak, kundi sa buhay na mas malawak.